Lactopapi ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunayan. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:02 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw ni Anasab ang laing episode sa atong tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Nakita ninyo pinagi sa live stream sa Bantay Radio, madungog sa ta sa mga FM stations dito sa South, dito sa bagatan nga bahin sa atong probinsya sa Sugbo. Ang South Radio sa Karkar ug Argao, Cebu. Mo yung kung Karkar ug Argao kay ang studio naa sa Karkar apan ang transmitter tuwa sa Taluot, Argao. Unya, madungog sa ta sa DYAJ sa Sambuan, tumoy nga bahin sa Sugbo, mga kaigalaan, mga kabantay. Welcome sa atong lain na sab nga episode sa Tulumanon Newsline. Katong karon pa lang makachamba pagpaminaw nining maong programa, kombinasyon ni sa mga balita, dunay komentaryo, dunay mga interview o guban pa nga dunay public service kana kon gikinahanglan. Nya mutubag sa tas inyong mga pangutana kung doon na may mga pangutana. Kining tanan na langkob sa usa ka oras nga tulumanon kada alas 8 ngadto sa alas 9 sa buntag, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Wa tay Sabado ug Domingo. Kining inyong kabantay, inyong higala sa kahanginan June Carillo mo'y makiguban kaninyo
hangtod sa alas 9. Og ang atong kahimtang sa panahon ato ginangunahon aron ma-guided ta, magiyahan ta og angay bang mulakaw o dili ba angay ba ta magdagkaw payong og kanang jacket. Madagumon ang kalangitan ron pero way hulga sa bagyo. Ang weather phenomenon nga atong masinati ug mo'y nakaingon nga pirming magdagom-dago mao ning southwest monsoon, kining hanging habagat gihapon nga muhuyop sa mga panganod nga tuara ta tungod sa laod. Apan huypon niya uni og matumo nga ari diri matagak sa yuta kay gihuyop lagi sa southwest monsoon mo nang mag-uwan ta. Kagahapon ganing adlaw mga higala dunay kusog nga uwan dito sa Metro Manila ug mo'y hinungdan nga bisag naka-schedule na ang lain nga impeachment trial kagahapong adlaw kay Lunes, Martes, Miyerkules manunta. Ilang gikanselar ang impeachment, lakip na ang mga deliberation sa Senado. Duha may trabaho sa Senado ron. Ang pagpahigayon og impeachment, isip sila mga senator judges, o niya, ang ikaduha nilang trabaho, mawang naanda nila nga gimbuhaton, nga mawang pagpanday og mga balaod. So ilang gibahin ang ilang oras, gimanage nila ang ilahang oras, aron ma-satisfied nila ning duha. Impeachment, ug ingon man, legislation. Apan, gikanselar to nila gahapon, o karon nila ipahigayon tingalig maayo na ang kahimtang sa panahon sa Manila. Daghang mga lugar sa Manila nga gibahaan o gilunupan kagahapon, wa gihapoy bagyo, apan southwest monsoon ang hinungdan. Lain pang katalagman nga akong ibalita ninyo, although guulon ta ning paminahon, doon na po'y linog dito sa nasod sa Colombia, 7.1 magnitude kagahapon, na doon ay usa ka 4-story building nga nahugno. Ang ihap as of press time 22 ang namatay, dunay wa pa maihap, wa pa matino nga gidaghanon sa mga nangaangol og missing persons gumikan sa maong katalagman. So atong iampo ang atong kaigsuonan, wa ta kaila nila, wa ta katultol hain ning Colombia. Basta ang ato na sayran lang gikan sa world geography, mao na nga tuan ni sa South America o Latin America. Apan sama na to, na-colonize ni ang mga naso dito sa mga Spaniards. Mauna nga pariharag iniphan ang taga-Pilipinas o taga-Colombia, taga-Guatemala, Puerto Rico. Naa sila'y 1, 2, 3, 4 hangtod sa hangtod sa Diyos. Kay ang iniphan man kinatsila man nga pag-ihap. So samara ang pinulungan dito sa ilaha o sa ato when it comes to the derivative from the Spanish language. So, mauna, kadaghanan po nila mga Katoliko dito sa mga South American countries. Padayon na taon sa issue diri sa ato, si Ombudsman Boying Remulla nahiduaw sa Sugbo kagahapon, ambot lang og naa pa baron siya diri, pero maglibot ni siya, si Ombudsman Remulla, maglibot ni siya dinhi sa Sugbo, sa Bohol, ug uban pa nga mga lugar dinhi sa Visayas, apil na gani dito sa Leyte sad, no? Iyang gisusi unsa man gid ni ang mga flood control projects ug uban pang infrastructure projects. But specifically flood control gyud kay tingbaha man gud ron. Unya samtang sigig baha, unya ang mga tao nagantos matag higayon nga dunay baha ug lunop. Ila dayong tan-awon ang budget per team dayong dakua sa budget. For example, sa Cebu. Dinhi lang sa Sugbo. Kaya labot ang uban nga mga silingan natong probinsya, lain pa to ang ilahang mga budget. Ang budget di ay dinhi sa ato sa Sugbo, 60 billion pesos. So sa milabayng unom katuig. Sa ato pag-unom katuig, nagsugod sa 2020. Atol ni atong pandemic. Diha na mga kontrata tukod og mga flood mitigation or flood control projects. Apan, nahibong sila sa Remulla, abot, nahibong o nagpahibong-hibong ba lang, o ba sila kasabot daan nga mao gina, nahibong sila nga nga, perti mang, ni grabe man hinoon ang baha, imbis 60 bilyones pesos na nabubo dinhi sa Sugbo sa mga flood mitigation projects. Mao na nga
gisusi na nila sa pangutana, di na balang na investigaron ang flood control, magsige na balang tag-focus diha sa impeachment ni VP Sara Duterte. Mao na ni ang tubag. Imbestigar na sila, bisag langan kayo, ato laning i-welcome. The Office of the Ombudsman has launched an investigation into roughly 60 billion pesos spent on flood control projects across Cebu. Gi-special mention gyud ang 7th District. Unsa man ning 7th District? Mao ni ang mga lungsod sa Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badian, Alegria, Malabuyok, Kutob ni Sinatilan. Kaya ang Sambuan sakop naman sa 2nd. Apa nagsumpay ra na, no? Mao ni ang 7th Congressional District. Ang congressman dinhi kaniadto mao si Congressman Peter Calderon. Ang congresswoman ron, kay napupos naman ang term ni Congressman Peter, mao na ang iyang asawa nga si Dr. Patsy Calderon. Gi-special mention na nga naadiha ang kinadak-an nga budget. Unya gi-special mention sa mga higala, mga kabantay, ang kontraktor nga QM Builders ni Alan Carante. Special mention ngano tungod kay maoy kinadaghanag nakuha nga proyekto matod pa ni Boying Rimulya. So, dili lang kini mo imbestigaron kundi thorough ang investigation. In fact, matod pa ni Rimulya, ngadto siyang pakigatubang sa mga tigbalita, dunay mupada siya dinig dili mo menos 20 ka mga abogado, mga graft investigators, daghan kay ni. Mga abogado, iyang ipada sa opisina sa Deputy Ombudsman for the Visayas. I understand, undermanned ang opisina sa Ombudsman din sa Kabisayan. So, gikan sa Manila, magpada silang mga graft investigators din. Angay na bang kuyawan ang mga nahilambigit sa mga pangurakot? Kung doon na pangurakot nga nahitabo. Pero kana bang ngutan ako, kanang ako bitong siguroon nga kung doon na ba'y nangurakot? Sigurado mang yung naagod, wa lang tay ebidensya pa. But hopefully, nining ni ay gilusad nga investigasyon ni Ombudsman Boying Rimulya, tingalig makakita ni yung ebidensya against those nga nakapangawat o kwarta nato nga mga magbubuhis. Ang pangutana dili bakha ni hata lang. Kay ang administrasyon rabaron ni Presidente Bongbong Marcos, in which nga kini si Boying Rimulya tinudlo ni nining administrasyon na as ombudsman, nagkinahanglan ra ba sa labing daghang support sa mga congressman o senador. Na kuno niya katong mo support sa administrasyon, pananglitan og mo'y maigo sa investigasyon, tinudoon ba? Mao na'y pangutana. Hinaot unta nga ilang tinudoon. Kay kundili, masuko ang mga tao, musamot ang kasuko sa mga tao, kung nasuko naman daan, ngadto sa administrasyon. So tingali, si Presidente BBM, nakahuna-huna nga, bahala na ni. Bahala na ni ako mga kauban, tinudon ko lang gini og maoni ang paagi nga mapuypuy o mahupay ang kasuko sa mga tao kanako mismo. Kabisan pagani og ang iyang igagaw nga si kanhi Speaker Martin Romualdez mo'y maigo sa investigasyon ug makita nga nakasa niining maluso nga mga flood control projects. Bahala na, dili siya manghilabot. Iya man ang gisulti siyang State of the Nation address. So atong paabuton, unsay resulta niini, dili ba ni para optics lang? Tinudoon ba ni Ombudsman Boying Rimulya, gipangutana siya nganong kadugay man. Ingon sad siya, nitubag si Ombudsman Boying Rimulya nga dili manggod basta-basta nang mag-imbestigar kag kaso. Ilabi na ingon ini kadako ang magnitude. Kinahanglan pod nga dili huyang ang mga ebidensya aron nga dili ma-dismiss ang ipasa kaunya nga kaso. So atong hatagan og benefit of the doubt si Ombudsman Boying Rimulya. Mupadayon ang atong tulumanon human ining unang hutong sa mga pahinumdom.
Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Newsline. 22 minutos na pasado alas 8. Padayon ta sa atong tulumanon ug sa atong gisgutan, mahitungod nini pagduaw ni Ombudsman Boying Rimulya dinhi sa Sugbo. Ug gani giingon nga dili kay Sugbo la iyang duaon kundi dinhi gyud sa tibok Visayas. Giuna niya ang Sugbo kay dinhi magagikan sila dito sa Manila, makadungog sila nga perting perwisyuhan nato sa baha. Makakita sila sa mga video diha sa social media. Paspas na kaayong makita nila ang pag-antos nato ng mga Sugbuanon. Mao na nga nidali gid siya og gihimo niyang priority niining panahona. Human sa pila na kabuan o tuig na bagani nga kalangan, human na baniog nga dunay anomalya, dakong anomalya sa flood control projects. Mingon si Boyeng Rimulya, sa milabay nga unom ka tuig 60 ka bilyon ka pesos sa buhis sa mga tao, ang gibudget paingon sa mga proyekto sa infrastructure ilabi na gyud sa mga flood mitigation projects, flood control projects dinhi sa Sugbo. Apan ngano man nga nisamot naman hinuon ang baha karon kung itandi sa nang labayng panahon. About 10 years ago, dili pa man ingon ini kagrabe ang baha. So ilahan na rong gikumparar. Dako og budget, gigasto ang dako nga kantidad sa buhis nato nga mga tao, apan ang tumong nga unta mapaminusan, kaya dili man ginihingpit nga makontrol to zero ang baha. Apan unta, imbes tagatuhod or tagahawak, tagakiting na lang. Igo na lang mabasa atong sapatos kung doon ay lunop-lunop. Nganong sa milabay nga mga simana diha may baha nga niabot og 8 to 10 feet. Dili baha sa kuan, lunop ang niabot og 8 to 10 feet sa usa ka basketball court sa Guadalupe. Yung murag moabot sa ring ang giladmon sa tubig. Ngano man na? Unsa man day nahitabo sa mga flood mitigation projects nato. A major portion was concentrated in Cebu's 7th District, matod pa ni Rimulya, with about 25% of the total funding reportedly awarded to a single contractor. Mao na ni, nga na specially mentioned ang QM Builders ni Alan Quirante. Ningon si Rimulya, we looked at the projects of flood control here in Cebu, and from our understanding for the past 6 years, 60 billion has been poured. Gibubo dinhi sa Sugbo. But apparently, padayon niya, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Ang design ba nakaingon? Murag adlib na lang ni Rimulya, pero kay bao siya nga corruption ang hinungdan ini. Is it the design? Is it the execution? Ang pagpatuman ba sa proyekto? Or is it just corruption?
titingnan natin. We will look into it. Ya, matod pa ni Boyeng Rimulya. Unya kay lisod man kuno kaayo, giangkon niya lisod kaayo ang pag-prosecute. Lisod kaayo ang pag-imbestigar, pagpangitag mga ebidensya. Voluminous documents kay kada kontrata baga na kaayo sa usa lang ka project. Unya pila ka gatos o pila ka libo ka mga kontrata sa flood control projects ang ilang tan-awon. Munang mogamit sila og digital tools. Mupatabang sila sa artificial intelligence. Mga internet savvy naman sa ni ang mga investigador sa ombudsman. So hopefully matabangan sila sa AI aron katong mga wa kinahanglan ng ebidensya laktawan to adto lang sila sa importante yung kaayong mga ebidensya aron masusi unsa gini angay na bang kuyawan kadtong mga taong nakasala. Doon na ba'y politiko din sa ato nga nakasala? Mga congressman? Gobernador? Mga mayor? Naa ba? Makita na unya ni. Kinsay nahilambigit o namirma dito sa kontrata. But sa akong nasayran, kontrata gani sa infrastructure, public works contracts. Ang mamirma ana mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Niya pa'y lain. Nakahinomdom mo adtong naay mga hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipatawag ning mga opisyal sa DPWH unya nitug-an sila nga pananglitan 1 billion, 1 billion ang ibutang nga project sa usa ka lugar. Aron nga dili na maadto og central office. Buak-buako nila ang 1 billion. Kay doon naman sila ilagda sa DPWH nga 150 million pesos and below. Below 150 million anhara na sa district office. District engineer mo ay hawd ana. Siya mo ay tumanon. So, district engineer. Unsa nga district? Doon na tayo mga 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th engineering district sa atong probinsya niya sa syudad na apoy mga engineering districts. Anhara sa district. So, if it is 1 billion in total, kung kausahon na nimo og bidding, adto ang bidding ana sa Manila, Central Office. Kung adto na dito, it would be anybody's game. Nanay dagko mga higante nga mga kontraktor nga mga pil, lisod na kaayo pagdaog. Kung more than 150, pero moabot og mga 400, anha na sa regional office. Kita din sa Sugbo, no tay regional office sa Department of Public Works and Highways. Kung dili gyud madag buak-buak ginagmay sa nga adto ra sa district, mahimong ari diri sa regional office sa DPWH. Nang hitabo ba ni masusi ni karon? Kung doon na ba'y gipang buak-buak nga mga proyekto nga supposedly dako unta kaayo nga budget that are supposedly to be bidded out in the central office apan ila mang gibuak-buak gi phase 1, phase 2, phase 3 mauna nga ginagmay tag 100 million, 150 basta dili 130 dili lang kaabot og 150 so that sila ray magbidding-bidding dito sa district office. Unya ang mga district engineers under the bunal sa mga district congressman. Kinsa may maayong laki nga district engineer nga dili mo patuo sa congressman dito sa distrito di inahimutang iyang opisina. Mo patuo gid siya. So mahimong magsabot-sabot sila. Angan sa congressman di gyud mo appear. Dili gyud makita, dili man mo pirma ang congressman. Siya lay maning kamot pangitag budget para funding. Pero inikontratahay na, iniguman nag-bidding. Kana kontinud anay nga bidding, dili lutong Macau nga bidding. Which nga
daghan ang mga nagduda nga gilutong Macau ning maong mga bidding o mga subasta aron kinsa pag-ila kung kinsay kontraktor nga makadaog kana why ngan sa congressman mo nang mas lisod pa gyud ang pag-imbestigar o pag-prosecute bisag doon na tayo gidudahan nga mga congressman maglisod tag pangitag ebidensya. Mauna nga makita na lang nato social media pertitang mo atake nga congressman maleta nakadawat og minalita. Posibleng tinuod pero doon na batay ebidensya. Ang tubag wala. Una dili man mahimo nga ato na silang ipapriso nga walay ebidensya. Ato na silang papanubagon pero ang burden of proof ang maghago gyud sa pagpamatuod nga sila dunay kalambigitan ang namasangil gyud. And in this case, it would be the ombudsman. So, mao na ang balita. Using digital tools to find ghost projects. Ang investigasyon, dili kay sugbo lang. Mo-cover sad ni sa Bohol, Negros Oriental, ingon man Eastern Visayas. Unsa may mga probinsya sa Eastern Visayas, Samar, Leyte ug Biliran. Leyte, maunay distrito diin nagrepresent si kanhi Speaker Martin Romualdez. Tinud-o na ba gyud ang investigasyon sa ombudsman ato ning atangan? Dili ba pagarpar laning kang Buying Rimulya ining iyang pagduaw karon sa Sugbo? Apan makapalipay ni alang ni adtong dugay nang naglungot-lungot. Katong maminaw bitaw nga napriso na sila Bryce Hernandez, sila Engineer Henry Alcantara, katong mga nagtrabaho ra to sila district office dito sa Bulacan. Pero perting daghanag kwarta, manugal sa kasino, milyon-milyon, moabot nagbilyon. Ang total sa ilang kwartang gidua sa kasino. Diin man to nilang kwartaha, tungod to sa ilahang pangurakot sa mga flood control projects dito sa Bulacan. Mo nang nangutana ang mga taga-Sugbo. Bulacan ra di ang investigaron, ang taga-Sugbo di perti maning hiloma ang mga congressman, ang mga opisyal sa DPWH ug ang mga kontraktor. Mura mag scot-free raman sila. Murag wa man sila dutli tungod ba kay tuwa sila mudapig sa administrasyon. Akani, tubag na ni sa pangutana, ni anay investigasyon nga ipahigayon, o in fact, ni Anas Buying Rimulya din magpadaa siya 20 ka mga abogado. Checking financial patterns o technical details, usana sa ilang investigaron. Kining paggamit og mga AI o artificial intelligence, gitawag ni digital tools, gamiton sa dinila pagsusi sa mga coordinates. Tinuod ba nga dunay ghost project sa Singsing Balamban? O tinuod ba ang panghimakak ni Congressman Pablo Jan Garcia? Siya may congressman kaniadto bago pa man iyang asawa ni Lingkod. Last year pa man lang. Tinuod ba iyang panghimakak nga naara na nasipyat lang tingali ang coordinates? Masusi na gyud unya ni kun unsa gyoy matuod. Mupadayon ang atong tulumanon newsline, pansadili pa, laing mga pahinumdum. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline.
20 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 sa buntag. Nagtanaog na minaw kagihapon sa atong programa Newsline. Kining pagkabaniog, pagkatribukar sa isyu may tungod sa flood control projects nga gituuhang nay anomalya. Diha gini nagsugod ni adtong una pa nga State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni adtong 2025. Bago man lang siya nagsuna, dili kini karon katong miagi. Sa diha nga iyahan ning gisgutan sa iyang State of the Nation Address nga naay daghang anomalya nga ilahang napalgan ug nga kadtong mga nahilambigit iyang giingnan sa puong tinagalog, mahiya naman kayo. Nga sa to pa, mauwaw na sad mo ni anang grabe nga pangurakot sa kwarta sa mga magbubuhis. Ang uban nagtuo nga murag para lang to sa atong mga dunggan, murag pagana lang to ni Presidente BBM apan paghuman ni adto ni gawas ang listahan sa nag-una nga mga kontraktor nga nakakuha sa labing dagkong budget para sa flood control projects. Kanang gitawag og sa in English pa nakakuha sa lion's share sa budget alang sa flood control. Subay sa record sa PICC o sa Philstar, 15 ka mga kumpanya ang nakakuha sa mubalor og 100 billion pesos nga budget. 100 dili million, billion pesos nga gibanabana nga mga 20% ni o ikalima kabahin sa kinatibuk-an nga 545 billion budget para sa flood control projects gikan sa mga tuig 2022 hangtod sa 2025. Tingali nalimot na ta kay dugay naman to nga wa nay investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. May tungod niini. Nia, akong gibalik sa pagtan-aw og unsa ning nag-una nga 15 ka mga kontraktor. Nakakuhag labing daghan nga mga projects sa flood control. 15 ni sila. Number 1, Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, ikaupat, QM Builders. Maura ni sugbuanon nga nahisakop sa top 15. QM Builders. Unya sunod, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Corporation, SunWest Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Services. Maoni ang nag-una nga mga construction firms, 15 nga nakakuha sa labing dagko nga mga proyekto. Ako ni gihinganlan dili aron pag-ingon nga guilty na ni sila apan pangutan-uno ni. How come nga kamoy nakakuha sa labing daghang projects? Ang angay isang mutubag niini mga kabantay mao ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Nganong wa man mabahin-bahin ngadto sa lain-laing kontraktor, kinirbagid sila mo'y maing lucky nga mohimo og mga flood control projects uduna mo'y mga kasabutan ani nila uban sad sa mga politiko. So, mauna sa 15 sa top 15 usaray sugbuan ng kontraktor maura ang QM Builders. Apan sa ika-16 hangtod na diri sa ika-usagato sa lista na natingali nahisakop nga mga sugbuan ng kontraktor usab. Apil pa to sa imbestigahonon. Why problema? Kung naalang gyud project, kunya kung doon naman gyud project sa ato pa dili ghost project, dili kay sa papel lang ang proyekto apan gibayran,
wa di ay tinuod nga proyekto, hinaot sad nga dili substandard ang inyong mga proyekto. Hadlok ra ba ko nga kung doon na gisabot-sabutan ang bidding ana unya mao hinungdan nga nakadaog mo nahadlok ko nga inyo ginang gitsupi ang bidding kay maalkansi masad mo. Malalim mo na og ang mga politiko mangayo og 20-25% plus ang DPWH officials mangayo sad. Nya kamo muganan siya pag yun pila naman lay mahibilin. So, una hinungdan nga imbis nga baga ang sheet pile nga inyong ilubong alang sa flood control project, tingalig nipis na lang. Mga kabilya inyong gamiton, imbis mahalon, brand new, dagko, ligon, malit na lang tingali mong scrap nga mga kabilya mo ay inyong ibutang dito. Anyway, sa inyong una-una, di bitaw na makita, tuwa na kilid sa sapa. Nyawa kay tao nga magsigig tanawa na dito. So, mo nang mahimong substandard. Apan kini, imbestigahonon pa ni sa mga otoridad kay galaan, mga kabantay. Maunay sitwasyon sa mga flood control projects o hinaot nga nalipay na. Kato mga tao nga, sigig pangutana. Hasta ako, pangutanon ko nila, John, impeachment ra gina ang tukion, wa gyud mo tuki may tungod sa anomaluso nga flood control projects. Tungod kay gituuhan nga daghan nga mga nahilambigit sa flood control projects, mga incumbent and past congressmen nga allied with the administration. So, monay mindset sa mga dia sa oposisyon. Pero nganong masuko man ta og dunay korupsyon, dunay pangurakot. Ako ning ipasabot ninyo mga higala, ha? Ang korupsyon o pangurakot dili lang usa ka pulong nga atong madungog diha sa mga balita. Dili lang ibahin sa opisyal nga nangwarta gamit ang pundo sa gobyerno. Ang korupsyon o sa kadakong sakit sa sistema sa atong panggobyerno nga makaapektar kanatong tanang mga Pilipinon. Dato man, pobre, taga-syudad man ta o taga-probinsya. O ang labing sakit, kasagaran sa ordinaryong mga lungsuranon mo ay grabing maapektuhan kung naay pangurakot. Kung ang kwarta nga para unta sa serbisyo publiko, mawagtang tungod sa pangawkaw o korupsyon, kinsa may labawng magantos. Ang estudyante nga way maayong classroom. Pasyente sa ospital nga way igong tambal. Pamilya nga naghulat sa maayong dalan aron dali silang makaadto sa merkado o ospital o sa eskwelahan. Ang mga mag-uuma nga nanginahanglan og support sa ilahang panginabuhi sa umahan. Mga trabahador nga nagbayad og buhis matag adlaw. Mao ni ang yanong mga lungsuranon nga mo'y grabing maapektuhan kung kawaton ang buhis. Dili ni yano lang pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Pangawat ni sa atong oportunidad kitang katawhan. Kung doon ay pundo nga gigahin para pagtukod og eskwelahan, apan bahin ni ini o kabahin ni ini labi pagdako, gibulsa. Ang gikawat dili lang ang kwarta. Gikawat usab ang kaugmaon sa atong kabataan. Kung ang budget para sa ospital kuwang, tungod kay dunay gikurakot, ang gikawat dili lang minilyon o binilyon ka pesos sa atong buhis. Posibleng ang gikawat kinabuhi gyud sa atong igsuon nga mga Pilipinon. Kung ang budget para sa flood control, drainage, taytayan, mga karsada, dili husto ang paggamit, ang resulta, mahimo ang pagkaguba dayon sa mga infrastructure ug mamiligro ang kinabuhi. Nahitabo ni, bagyong Tino, pertindaghanan nga matay, kay nangawas ang mga sapa sa Mananga, Kutkot River, Butuanon River,
daghang kinabuhi ang nakalas o mga butang nga napildi, mga sakyanan ng lutaw. Mao ni ang kinahanglang masabtan nato kung maghisgot og korupsyon. Ug kinsay labing mabiktima kung kaukaw na ang kwarta nato nga mga magbubuhis nga para unta na gastuhonon alang sa public services, alang sa mga serbisyo nga makabulahan sa nato nga katawhan. Mga kabantay, usa sa labing ngilad nga epekto sa pangurakot mao ang pagkawagtang sa atong pagsalig sa gobyerno. Kung balik-balik nga makadungog ang katawhan og mga pasangil sa anomalya, overpricing, ghost projects, kickbacks, pag-abuso sa pundo, natural mangutana ta. Hain man padung ang buhis nga among ibayad. Ngano man nga kami naglisod sa among panginabuhi. Apan dunay mga opisyal nga daw sayon ra kayo ang kinabuhi. Luho, nindot kayog mga sakyanan, dagko kayog mga mansyon, sige lagbakasyon dito sa gawas sa nasod, kami dire galisod ganig kaon makatulo sa kaadlaw. Ngano man nga dunay mga proyekto nga dagko kaayo ang budget, apan ang resulta gamay ra kaayo kon naaman gani gyoy project dili ghost. Kining mga pangutanaha dili ni angay nga pasagdan la nato o bungol-bungulan. Kay ang gobyerno dili mo itag-iya sa kwarta nga gibuhis ang katawhan. Ang kwarta sa gobyerno, kwarta na nato nga mga magbubuhis. Ang mga opisyal sa gobyerno, mga tinugyanan lang pagbantay niya ng kwartaha. Apan, daghan na kaayong hitabo nga imbis bantay sa atong kwarta, bantay sa lakay. Sila'y tigbantay pero sila rapoy ni sa lakay. Dili unta ang pagpahimulos mailahang trabaho. Mao nga ang usa ka opisyal sa gobyerno, usa ka public servant, kinahanglan dili mangutana unsa may makuha niini nga posisyon. Ang hustong pangutana, magpapili man ko. Importante ni, kahapit na ang barangay election. Ato ning sugdon sa mga barangay o SK officials. Kung dili mapostpone, mahinayon gining barangay election o niya sa November 2, angay mangutan natong nagplano nga mulansar. Unsa may akong mahimo alang sa katawhan sa akong barangay. Hinoon, dili ta angay mubutang sa pagbasol ngadto sa ang tanang pagbasol ba dili nato angay ibutang ngadto lang sa mga politiko. Ang corruption kining pangawkaw sa kwartas gobyerno mulambo ni kon sa atong sistema sa panggobyerno wa tay transparency. Sa ato pa murag sekreto-sekreto, murag sindikato. Dili sihag, dili makita nato og unsay kalaki, unsay kalihukan sa mga nagdumala sa gobyerno. Dili sa nimulambo ang atong sistema ug mo lipang hinuon ang pangurakot kun why sense of accountability ang mga naglingkod. Kana bang dili sila andam nga manubag kun atong pangutanon. Dili sila andam mo explain o mo patinaw. Ngano man ni, hain naman ni. Katungod man na nato. Kay magbubuhis na ato mang kwarta ang gigasto aron pagpatuyok, aron mo operate ang pangagamhanan. Og ang barangay is the smallest unit of our government. So diha magsugod sa barangay. Atong siguroon nga kanang atong mga barangay captain, mga konsehal sa barangay, SK chairman o kanang mga sakop niya sa SK, puro na sila responsive o doon na sila sense of accountability. Kung way mangutana o doon ay mga kadudahan nga mga transaksyon o linihukan ng atong mga opisyal sa gobyerno, kung way agrabyado, mahimo aning normal. Manormal na ni. Kasat pa, okay ra di ay. Okay ra og doon ako'y project, o niya,
Ako ra po'y makadaog sa bidding, wa may nireklamo. Mahimong normal. Kung ang katauhan magpakahilom lang, mahimong kusgan ang mga abusadong opisyal. Naabito ito'y famous kayong quote ni Edmund Burke sa in English. Katong niingon siya, "The surest way for evil to triumph is for good men to do nothing." Ang labing siguro kuno nga paagi nga ang mga dautan mulampos, mao nga ang mga tao nga supposed to be mga buutan unta magkyugpos lang walay buhaton pagpadlong. Kung nagkatawhan maghilom, mahimong kusgan ang mga abusado. Ug kung ang mga institusyon dili makahimo silang trabaho, mahimong mawagtang ang kahadlok sa mga tao nga mangawat sa kaban sa katawhan. Busa kinahanglan nato paligunon ang accountability. Kanang impeachment trial ang gisgutan diha accountability ni Vice President Sara Duterte. Pero dili kay si VP Sara Ramoy angay natong papanubagon. Hasta ang uban pang mga opisyal. Doon natay reklamo batok ni BBM, ato siyang patubagon. Dili siya makatubag nato pinagi sa atong pagpasaka og kiharon kay immune from suit man ang presidente na amana sa batakang balaod. Dili kay si BBM ra, hasta si Presidente Rodrigo Duterte kaniadto. Ang iyang gisundan si Anhing Noynoy Aquino, silas GMA, silas ERAP, silas Fidel Ramos, Cory Aquino. Puro na sila immune from suit ang presidente. Kaya ron dili masamok ang presidente, magpusot-pusot niyang kiha sa bisag kinsa na lang, magkabuang siya atubang anang maong mga kiha, kunya di na niya matuman ang dako kaing trabaho sa pagpangulo sa usa ka nasod. Apan, mahimo na siyang mag-question ang iyang accountability pinaagi sa impeachment. Ang problema lang sad, gikihan na si BBM og impeachment, apan, wa makalahos dito sa Senado tungod kay matud pa sa mga congressman sa House Justice Committee, din dito gi-initiate ang sumbong sa impeachment. Sufficient unta in form, pero dili sufficient in substance. Na wa na gitay mahimo ana. Wa na tay mahimo kon wa sila kakita og substance sa pasangil sa mga impeachable offenses ni Presidente BBM. Mahimong file na po siya after the 1-year bar in 2027. Balik ta diri sa pangurakot. Ang usa ka opisyal nga nakasala, kinahanglang manubag. Dili tungod kay gusto nato siyang silutan o dauton. Dili tungod kay kontra nato siya sa politika. Apan tungod kay ang balaod kinahanglang parehas para sa tanan. Why mulabaw sa balaod? Dili angay nga dunay espesyal sa balaod para sa dato, para sa gamhanan, nyalain pong balaod para sa mga tao nga pobre, way gahom, ordinaryong mga tao. Kung ang usa ka ordinaryong tao mangawat, manubag siya. Mausad ang usa ka tao nga dato. Busa kung usa ka opisyal sa gobyerno mangawat og milyon-milyon nga kwarta, sa katawhan kinahanglan sab siyang manubag. Kay manubag manggani ang usa ka yanong tao nga nangawat sa manok siyang silingan, way tao nga labaw sa balaod. Dunay usa pa kabutang kinahanglan natong hisgutan, ang papel nato nga mga yanong lungsuranon. Usahay kita mahimo tang bahin sa problema. Kung atong dawaton ang gagmay nga pangurakot, okay ra. Panalitan mo ingon ta, gamay raman. Normal ra na sila. Wa man gihapon mausab. Nya kanang moingon nga, kung dili ko mudawat ining suborno, o kung dili ko mangurakot ini, lain man ang makuha ining kwartaha. Kung atong himuong normal ang sayop, kadugayan, dili na ni nato tawag og sayop, manormalize, ug munay labing dakong peligro sa atong katilingbang Pilipino. Di na ta makaila what is right
and what is wrong. Dini atong tapuson ng atong programa, Newsline, mao ni ang Tuesday edition o Tuesday episode sa atong programa nga usa ka News and Public Affairs program. Kini gipasiugdahan sa Lacto Puffy o sa Asil Laboratories. Akong mga partner sa Technical Department, sila Kinon Sinisa, Patrick Jagsay o Sunny Boy Sanchez. Dito sa South Radio to si Ray Quijano Alcoizar o sa DYAJ Sambuan to si Alan Rusite. Ako si Jun Carillo. Hangtod sa sunod di gayon, maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.